Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ang unang Sabado ng buwan ng Disyembre at katatapos lamang natin sa ating pagsasagawa ng Dawn Procession. At kasama natin sa prosesyon ang imahen ng Mahal na Birhen, Lanabal de Manila. At hindi na siya nakasama sa ating misa ngayon sapagkat mula dito sa ating dambana, siya ay didiretso sa Kalinga, Apayao. Meron siyang schedule doon, kaya mas maaga silang dapat umalis para hindi mahirapan sa biyahe. Ang Mahal na Birhen ng Santo Rosario, Lanabal de Manila, ay may malaking tulong sa akin, sa aking bokasyon. Kung babalikan ko ang kwento ng aking bokasyon, nung ako ay kasalukuyang dumaraan sa tinatawag na discernment period, ako po ay nagpunta sa Santo Domingo, Piyesta ng Lanabal, at ito ay nangyari noong 1997. At naalala ko mag-isa lamang ako nagpunta doon, nagbiyahe at umattend ng Mass. At doon sa misa, ang ebanghelyo na ipinahayag ay mula kay San Juan. Ang kwento tungkol sa pagiging alak nitong ordinaryong tubig, yung kasalan sa Kana. At dito sa ebanghelyong ito, naging napakatindi ng mensahe na ibinigay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ebanghelyo na ito mula sa salita na binitiwan ng ating inang si Maria. Do whatever He tells you. Gawin mo kung ano ang sinasabi niya sa iyo. Itong mga salitang ito mula sa Ebanghelyo ang naging napakatindi ng dating sa akin nung mga sandaling iyon. Para sa akin, ito ang malinaw na sagot ng Diyos sa aking isinasagawang discernment process. Ito ang malinaw na sagot ng Diyos kung ako ba ay kanyang tinatawag para magpari o hindi. Kaya pagkatapos ng misa, ako ay nanatili muna doon, nanood ng prosesyon at masayang umuwi. Ilang araw pagkatapos noon, ako ay nagpunta sa Antipolo Cathedral mag-isa at nagtanong, pwede po bang mag-apply sa seminaryo? Maganda yung kwento kasi ang natatandaan ko iyon ay May 24, araw ng Sabado. Ang kausap ko si Monsignor Peter na ngayon ay rector ng John Paul II Minor Seminary. At nung sinabi ko na ako ay mag-a-apply sa seminary, ang hindi ko makakalimutang sinabi niya sa akin, late ka na. Na-process na lahat yung mga documents ng mga seminarista na papasok for this school year. Kung gusto mo, tutulungan ka namin at least for next year. Late na. Tapos na ang mga proseso ng pag-aayos ng documents. Pero habang kinakausap ako ni Monsignor Peter, biglang dumating at pumasok sa loob ng kwarto ng opisina si Bishop Gungun. Sino yan? Bishop, si Vic po, nag-a-apply po siya sa seminaryo, pero late na po siya. Next week, pasukan na po ng mga seminarista. Baka ho, pwede next year na natin siyang tanggapin. At may mga itinanong si Bishop Gungun, pero ang hindi ko makalimutan, sinabi niya,
papuntahin mo siya ngayon sa Christ the King Seminary sa may E. Rodriguez, pakuhain mo ng exam. Pag pumasa, tanggapin natin. Kaya, ora mismo, si Monsignor Peter gumawa ng recommendation para ako ay pumunta sa Christ the King Seminary at doon mag-exam. Tamang-tama pagdating ko doon, halos katatapos lang ng lunchtime, kaya ako ay na-accommodate, binigyan ng exam, maya-maya nag-check yung in-charge at ang result, pasa. Sa sobrang tuwa, para bang hindi ko malaman kung ano yung gagawin, pero masaya akong umuwi. Naalala ko noon, sakay ng jeep, medyo maraming pasahero, sumabit sa jeep, nakauwi, at sinabi ko agad sa katedral ang result, at sinabi naman nila through Monsignor Peter yung mga requirements na kailangan kong i-prepare in just less than a week. Kaya, nag-prepare. Pero ang totoo naman nun, ako mismo sa sarili ko, bago pa dumating yung mga pag-apply na yan sa Antipolo, alam ko na kakailanganin ang marriage certificate ng parents, baptismal certificate ko, confirmation certificate ko, transcript. Inihanda ko na yun noon pa. Naalala ko, habang namomroblema ako paano ako kukuha ng marriage contract ng aking parents at kung paano ko sasabihin kasi ang reason is papasok ng seminary. Kaya medyo gumawa ako ng paraan, Nay, di ba kinasal kayo ni tatay sa OLA? Oo. Kailan ba kayo kinasal? Sinabi yung year. Tapos nagpunta ko sa OLA, kinuha ko, di nakuha ko. At yung iba pang mga documents. Kaya, nung sinabi na mag-prepare ng mga documents, halos marami ng documents na i-prepare ko na beforehand. Ngayon, ang problema, papasok ako ng seminaryo. Ngayon, hindi ko pa nasasabi sa parents ko na ako ay papasok. Ginawa ko the night before, kagabi, kinausap ko nanay ko, Nay, papasok ako sa seminaryo bukas. Ikaw na bahalang magsabi kay tatay. Kasi wala ang tatay ko nasa labas. At natulog na ako. At ang alam ko, silang dalawa ang hindi nakatulog. Kasi ayaw ng tatay ko. Nung nagpaalam ako after high school, ang sabi niya, hindi. Gusto ko mag-college ka, magtrabaho ka, magpamilya ka. Kaya, sinunod ko naman siya. Kumuha ko ng course sa college, yung mabilis lang matapos. Nagtrabaho ako. At habang nagtatrabaho ako, doon ako nagpatulong sa isang paring Jesuita para magkaroon ng tinatawag na discernment process. At doon, unti-unti naihanda ako at ang pinakamalinaw na biyaya at sagot ng Diyos, yung sinasabi kong pagpunta ko sa Lanabal de Manila Church sa Santo Domingo, kung saan ang malinaw na sagot, do whatever He tells you. At pinanghahawakan ko iyon at nananalig ako sa kapangyarihan ng pagtawag ng Diyos. Sabi nga sa Ebanghelyo ngayon, idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Ang daming dapat gawin, pero kakaunti ang manggagawa. Kaya mga kapatid, patuloy tayong magdasal sa Diyos, magpadala siya ng mga mabubuti at mga banal na magpapari sa ating simbahan upang patuloy na magampanan ng buong katapatan at ng buong katotohanan ang misyon na ipinagkatiwala ng ating Panginoon sa simbahan.
Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng pagtawag. Lubos na nagpapasalamat sa mahal na inang si Maria, lalo na sa mahal na Birhen ng Santo Rosario, Lanabal de Manila. At ngayon, dito sa ating dambana, ang mahal na Birhen ng Fatima ng Marikina. Ipinagkakatiwala ko sa Kanya ang aking bokasyon, ang aking sarili, ang aking buhay. Amen.